Sa sandaling iyon, lumitaw ang takot na si Lisa sa tabi niya at binuhat siya sa kanyang mga bisig. Ang kanyang paglitaw ay nagdulot ng pagkadismaya kay Victoria. Naghagis ng galit na tingin sa kanya, tinanong niya kung ano ang ginagawa ni Lisa dito. Pagkatapos ng lahat, sinabihan siyang umalis dito kung pinahahalagahan niya ang kanyang buhay. Sumagot siya ng may luha sa kanyang mga mata na tungkulin niya bilang isang bayani na protektahan ang mga tao at hindi siya maaaring tumakbo na lang pagkatapos makakita ng isang monster. Patuloy na nagkomento si Emily sa lahat ng nangyayari dito ng may tensyon. Habang itinaas ng monster ang kanyang paa para tuluyang alisin ang dalawang nakakainis na balakid, mabilis na tinakpan ni Victoria si Lisa sa kanyang sarili, nagpa siya na akuan ang buong bigat ng hampas. Gayunpaman, bago pa man makarating ang atake sa mga dalagita, isang matalim na karayom na metal ang tumusok sa buntot ng daga, na nagpapasigaw sa monster sa sakit. Dumating sa oras si Michael at ang kanyang clone para maiwasan ang anumang biktima. Ang kanyang paglitaw ay nag-iwan sa reporter na namangha at masigla niyang sinabi na sa ganoong tensyonadong sandali, isang nakamaskarang A-rank superhero ang dumating para tumulong sa kanila. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng atensyon ay nalipat mula kay Michael patungo sa kanyang clone. Ang misteryosong kagandahan ay nagdulot ng malakas na reaksyon sa mga manunood. Ang mga mukha ni na Victoria at Lisa ay nagpakita ng pagkabigla nang iligtas sila ng dalawang dating hindi kilalang bayani. Samantala, gumawa si Michael ng ilang dosenang higit pang karayom na metal sa isang kaway ng kanyang kamay. Ipinadala niya ang lahat ng ito sa nakapirming monster. Isang sandali pagkatapos, ang monster ay nakadikit sa lupa ng mga karayom. Ang tanging magawa lang nito ay hamyunin ng galit. Pinanood ito ni Victoria mula sa gilid, napansin na ang bibig ng daga ay tinusok din. Nabatid niya na ginawa ito ng bayani para hindi siya mapigilan sa pagsipsip ng mga kaluluwa para sa kanyang pagpapagaling. Si Lisa, na nakatayo sa tabi, ay nagduda na ito ay talagang makakatulong. Lubos na tiyak na tama siya, sinampal ni Victoria si Lisa, tiningnan siya ng may pagkadismaya. Nagpatuloy si Michael samantala. Nang biglang lumipad sa hangin ang katawan ng monster, hindi napigilan ni Victoria ang kanyang pagkabigla. Sinubukan ng naiinis na monster na palayain ang sarili sa pamamagitan ng sakit. Nagawa niyang ibuka ng mas malawak ang kanyang bibig. Pagkatapos ay lumingon siya kay Michael at inihagis ang kanyang soundwave sa kanyang direksyon. Mabilis na nag-react ang ating bayani at naglagay ng kalasag na metal sa harap ng kanyang sarili. Nagawa ng kalasag na inilagay na pigilin ang malakas na atake ng daga. Hindi gumagalaw mula sa kanyang lugar, tinawag niya si Rabbit at inutusan siya na huwag pahintulutan ng monster na ibuka ang bibig nito. Tumango ang clone at inaktibo ang kakayahan ng Snow Queen. Agad na bumaba ng husto ang temperatura ng hangin at nagsimulang bumagsak ang puting nyebe na mga snowflake mula sa kalangitan. Isang nagyayelong bagyo ang pumuligid sa katawan ng nakapirming monster. Nagulat ang mga sibilyan. Hindi sila makapaniwala na talagang nagawa ng dalagitang ito na i-freeze ang ganoong kalaking monster sa loob lamang ng ilang segundo. Nakabitin sa hangin, sinubukan ng hayop na makatakas mula sa nagyayelong kulungan nito ngunit walang silbi. Ito ay ganap na hindi makakilos. Bigla, muling bumangon ang mga berdeng ilaw mula sa ilalim ng mga gumuhong bahagi. Nanlaki ang mga mata ni Victoria sa takot. Hindi niya naintindihan kung paano ito posible. Sumigaw si Michael na baka makalimutan ng monster ang muling kumain ng enerhiya ng isang tao, pagkatapos nito ay tumaas siya, kaladkad ang daga sa likuran niya. Sinabi niya na mula sa taas kung saan sila ngayon, hindi siya makakarating sa kahit isang bangkay. Nang tumaas na ng sapat, huminto ang bayani at kinuyam ang kanyang kamao. Sa susunod na sandali, nahati sa maraming piraso ang nagyayelong katawan ng monster. Ang mga tao sa ibaba ay tumingin sa itaas ng may pagkabigla, sinasalo ang maliliit na fragment gamit ang kanilang mga kamay. Samantala, nagawa ni Michael na nakawin ang kakayahan ng A-rank Soul Eater ng napatay na monster sa huling sandali, na nagpapahintulot sa may-ari nito na sipsipin ang mga kaluluwa ng mga patay para ibalik ang katawan ng may-ari ngunit ito ay maaaring magdulot ng katangian na mga mental disorder. Sinipsip din ni Michael ang kakayahan na ito. Nang pag-aralan ang mga katangian nito,
napagtanto niya na naiiba lamang ito sa Heart of Light sa kung saan kailangan nito ang mga kaluluwa ng mga tao para sa pagbabalik ng lakas. Ang malakas na boses ng reporter ay muling narinig mula sa helikopter, sinasabihan ng mga sibilyan na huwag magpanik dahil malapit na nilang ikalat ang mga ulap para makita kung anong sitwasyon na ang kanilang bayani ngayon. Hindi na sila naghintay ng matagal. Si Michael mismo ang bumaba sa kanila sa pamamagitan ng mga ulap gamit ang kanyang kalasag na metal. Kinawayan siya ni Emily at sumigaw na gusto nilang interviewin siya. Agad na nag-zoom in ang mga kamera kay Michael, naghihintay ng anumang reaksyon mula sa kanya. Habang tinitingnan siya, nahulaan ni Victoria na ang kanyang lakas ay lumampas na sa A-rank at ngayon ay S-rank na, batay sa kung gaano kadali niyang harapin ang monster na iyon. Agad na lumingon ang mga dalagita nang marinig nila ang isang tao na lumapag ilang metro ang layo sa kanila. Nang lumipad ang dalawang asul na bola mula sa palad ni Rabbit at agad na nagmamadali patungo sa mga bayani, lumukso si Lisa mula sa kanyang pwesto, sinasangga si Victoria mula sa atake. Ang dalagita mismo ay ipinaharap ang kanyang mga kamay para sa proteksyon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naghanda para sa kamatayan habang isang maliwanag na flash ang lumipad ng mapanganib na malapit sa kanya. Gayunpaman, salungat sa kanyang mga inaasahan, walang sakit. Sa kabaliktaran, lahat ng kanyang mga sugat ay nagsimulang gumaling at nawala ang sakit. Parehong nangyari kay Victoria, malungkot na tiningnan ng dalagita si Rabbit at nagtanong kung anong uri ng kakayahan iyon at sino siya. Sumagot ang clone na isa siya sa mga kinatawan ng organisasyon ng mga judge. Bigla, sa likuran niya ay narinig ang tunog ng papalapit na helikopter at pagkatapos ay narinig ang boses ng presenter mula doon, na nagpaliwanag sa mga manunood na ang bagong bayani na dumating kasama si G. Michael ay miyembro din ng organisasyon ng mga judge at may kamanghamanghang kakayahang magpagaling. Nahihiyang kinamot ang likod ng kanyang ulo, sinabi ni Victoria na hindi pa siya nakarinig ng ganoong ahensya noon at pinasalamatan si Rabbit sa kanyang tulong dahil sila mismo ay hindi makakayanan ang monster na ito. Pagkatapos magpaalam sa mga dalagita, tumaas ang clone sa hangin at lumipad palayo kasama si Michael. Patuloy na umikot ang mga kamera hanggang sa mawala ang mga figure ng dalawang bayani sa likod ng mga ulap. Habang ginagawa ang lahat ng ito, patuloy na pinag-uusapan ni Emily ang mahalagang kontribusyon na ginawa ng mga bayani na ito ngayon. Nabighani si Lisa kay Rabbit at patuloy na tinitingnan ang kalangitan kahit matagal nang nawala si Rabbit. Samantala, si Victoria na nakatayo sa tabi niya ay nakaramdam lamang ng matinding inis at pagkadismaya sa katotohanan na ang dalawang iyon ang umangkin ng lahat ng kaluwalhatian. Ilang minuto pagkatapos, ang ating mga bayani ay natagpuan ang kanilang sarili sa labas ng hangganan ng lungsod at ngayon ay lumilipad sa ibabaw ng kagubatan patungo sa pinagkasunduan na tagpuan kay Austin. Buong daan, iniisip ni Michael kung anong impormasyon ang ibibigay sa kanya ng kanyang inaanak sa pagkakataong ito. Bigla, nagsimulang magkalat si Rabbit at sinabing nauubos na ang kanyang oras. Nang mawala ang dalagita, bumalik ang enerhiya na dating inilagay sa kanyang orihinal na may-ari. Tiningnan ni Michael ang dalawang perlas sa kanyang palad at sinabing napaka-komportable nito kaya sa hinaharap, makakagawa siya ng mas maraming clone at ipadala ang mga ito sa mga misyon ng walang takot. Kasama ng kapangyarihan, natanggap din ng ating bayani ang mga alaala ng kanyang clone kung saan nakita niya ang hindi kanais-nais na tingin ng mga lalaki na nakatutok kay Rabbit kaya nagpasya siya na hindi na siya gagawan ng mga dalagita para maiwasan ang mga katulad na sitwasyon. Sa mismong sandaling iyon, lumipad siya sa isang lumang gusali sa tabi kung saan may nakaparadang kotse. Isang oras nang nagkakalkal ng ilong si Austin habang hinihintay ang pagdating ni Michael. Pagkatapos magmasid ng maingat, labis na nadismaya ang ating bayani na hindi naisip ng kanyang inaanak na suriin ang kanyang mga kwento. Buntong hininga, bumaba siya at binati ang binata, nagtatanong kung nakakuha siya ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Nang makita siya, masayang tumakbo ang binata kay Michael na may hawak na papel. Gayunpaman, sa susunod na sandali, narinig ang isang kaluskos mula sa kagubatan na nagpatigil kay Austin ilang hakbang ang layo mula sa ating bayani at nagpakababala. Nang ibigay kay Michael ang papel, gustong suriin ng binata kung ano ang naroon ngunit umubo ang bayani,
sinabing una ay susuriin niya ang impormasyong nakasaad sa mga papel. Pagkatapos ay nagsimula siyang basahin ng maingat ang nakasulat kung saan nakasaad na ang Hero Association ay kamakailan lang nagplano na magbukas ng isang white area sa L City. Ganap na nakalimutan ng kaluskos na narinig niya kanina, ibiniling muli ni Austin ang kanyang atensyon. Kay Michael at masiglang sinabi sa kanya na narinig niya na may mga espesyal na bagay o kagamitan sa mundo na makakatulong na mapataas ang lakas ng isang tao at kailangan nilang makuha ang mga bagay na ito sa anumang paraan. Tumango ang bayani at sinabing napakahalaga ng impormasyong natanggap niya. Sapat na ang nagawa ni Austin para ipagpalit ang kanyang mga merito sa isang kakayahang C-rank. Nang matanggap ang ability potion mula sa kanya, ininom ng binata ang buong nilalaman ng maliit na bote sa isang lagok bago pasalamatan si Michael para dito. Nang panasa ni Austin ang kanyang bibig gamit ang likod ng kanyang kamay at sinabi ng may pagkasuklam na ang mga potion na ito ay mas lalong nagiging kasuklam-suklam ang lasa sa bawat pagkakataon, lumapit ang bayani sa kanya at tinapik siya sa likod, sumagot na lahat ng mabuting gamot ay mapait ang lasa. Sa susunod na sandali, mabilis siyang nagbagong anyo sa isang werewolf. Ang nabuong kakayahan ngayon ay nagbigay sa kanya ng buong kapangyarihan ng isang minanang werewolf at bawat gabi sa panahon ng full moon, ang pagbabagong anyo bagaman magiging abnormal ngunit kapalit nito ay tatanggap si Austin ng doble ang kapangyarihan. Tumawa ng nasisiyahan ng werewolf at sinabing naramdaman niya na siya ay naging mas malakas. Bigla, tumingin si Michael sa direksyon ng kagubatan at sinabing hindi na maaaring magtago ang mechanical hero doon. Nalito si Austin. Sinabi niya na malamang nagkakamali si Michael dahil ang kanyang ama ay dapat na nag-e-enjoy na umiinom at lumalangoy kasama ng isang malaking grupo ng mga dilag at hindi sinasayang ang kanyang oras sa kanyang bunsong anak. Hindi nagkamali si Michael sa kanyang mga salita. Ang lalaking lumabas mula sa kagubatan ay walang iba kundi ang mechanical hero na ang mga mata ay ngayon ay nagliliyab sa matinding galit. Nilapitan niya sila habang ipinagkakasya ang kanyang mga kamao at lumingon sa ating bayani. Humingi ng pahintulot bago simulan ang usapan para turuan ng leksyon ang kanyang wayward son. Kaya't ang paghuhugas utak sa kanyang anak ay tumagal hanggang gabi. Nakapag-transform pa rin sa isang werewolf, umiiyak na nakiusap si Austin sa kanyang ama para sa awa ngunit hindi man lang balak tumigil ng lalaki sa pagsipa sa werewolf gamit ang kanyang paa. Galit na sumigaw siya kung paano maaaring ipagtaksil ng isang anak ang kanyang sariling ama sa pamamagitan ng paglabas ng impormasyon sa kanyang bagong godfather. Pinanood ni Michael ang pagbugbog sa buong oras ngunit nagpasya siyang mamagitan dito. Sinabing nakipagkasundo sila kay Austin dahil gusto niya talagang makakuha ng kakayahan at hiniling na kawan ang binata. Masiglang tumango si Austin, sinabing sapat na ang kanyang parusa at nangako na hindi na niya ibubunyag ang kanilang mga sekreto ng pamilya. Punong-puno pa rin ng matuwid na galit ang mechanical hero sa kanyang anak ngunit tumigil siya sa paghampas dito. Sinisigawan siya na tumahimik at tumayo ng tahimik sa dingding. Pagkatapos ay ibiniling niya ang kanyang atensyon kay Michael, sinabing nang may paninisi na ang kanyang anak ay ipinanganak na walang kakayahan at walang karapatan ang bayani na basta na lang bigyan siya ng superpower na ganoon. Nabatid ni Michael na napakaliit ng pagkakakilala ng lalaki sa kanyang anak para sabihin ang mga salitang ganoon. Alam niya na dati ay mayroon siyang kakayahan na rank reincarnation at ngayon, ang kakayahan na ito ang kanyang pangunahing alas. Ibinuka ang kanyang mga braso sa gilid, sumagot ang bayani na hindi naman talaga ganoon kahirap. Ang pagbibigay kay Austin ng isa, dalawa, o kahit tatlong kakayahan ay madali lang. Nagulat sa mga salitang ito ang werewolf at agad siyang naging interesado nang malaman niya na makakakuha siya ng mas maraming kapangyarihan. Sumimangot ang mechanical hero at nagtanong kung talagang makukuha ang mga superpower ng kahit sino, kahit na isang A-rank hero na tulad niya. Ang tanong na ito ay nagpasmirk kay Michael. Ang lalaking ito ay hindi makayanan ng normal ang mayroon na siya at humingi pa ng higit pa ngunit naunawaan ng bayani na ito ay isang inaasahang reaksyon. Ang mga taong uhaw sa kapangyarihan ay susubukang maging mas malakas sa anumang paraan at hindi ito matatapos. Humakbang siya sa gilid at sumagot na totoo nga, sinuman ay maaaring maging may-ari ng mga kakayahan na ito ngunit ang presyo para sa isang kakayahang A-rank ay magiging napakataas.